Hello! Ayan. Hello again sa mga kababayan natin sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na mga OFW na nagsisikap magtrabaho para sa mga mahal nila sa buhay. Eto na nga. Well. Eto na naman tayo sa Blue Ribbon Committee hearing na parating. Una, sa totoo lang, alam nyo ba, ako, hindi kayo, ewan ko kung maniniwala kayo sa akin, pero maniwala kayo sa hindi. Alam nyo ba na I love Senator Lacson before? Kasi I thought na because sa pinagdaanan niya from the past is talaga ipaglalaban niya kung ano yung tama. 'Di ba? Pero kasi now, people, even me, sobra talaga, yung very doubtful ako sa pag-handle niya ng committee hearing right now. Especially like, alam mo yung fino-focus niya lang doon sa mga witnesses na pinapangalanan yung malalaking tao. Parang, ang nagiging dating kasi sa akin, and alam ko, karamihan din sa'yo kasi nakikita ko naman yung mga comments and post nyo, na imbis na pakinggan yung witness, ang nangyayari is pilit hinahanapan ng butas at pinapasama. Nahahalata ko na kasi, tsaka target talaga. Alam mo yung typical na police investigation na sinasabi ko nga na, ang tawag ko nga doon is, ang tawag dito, basurang investigasyon kasi dinadivert dun sa mga taong wala talagang kasalanan. Kasi ang nangyayari ngayon sa investigasyon dito sa flood control projects, kapag yung dalawang malalaking tao pinapangalanan, pilit nilang binababoy or pinapasama yung mga taong nagwi-witness about these two person, which is Martin Romualdez and Saldico. Magtataka ka, 'di ba? Tapos now, even yung paglabas ni Orly Guteza ng biglaan sa committee hearing, binibig deal nila. Remember, there are a lot of big fish na sangkot dito sa usapang ito. And hindi ito joke. So, syempre, sa discretion din ng mga witness, nasa kanila yon kung paano nila gustong lumabas at magsalita. Ngayon, kung si Orly Guteza, sinabi niya, nalalabas ako pero ayoko ma-preempt ako. Kasi remember, Orly Guteza is a Marine. 'Di ba? Sundalo po yan. Alam niya ang kalakaran or, gawain ng dati niyang mga amo. 'Di ba? Oo nga naman, 'di ba? Kung binigay mo agad yung affidavit mo at inilantad mo, sa nakikita niya, for sure nakikita niya saan pumupunta yung investigasyon, is nakita niya na meron talagang pinapanigan. So, mas gusto niyang biglaan. And there's nothing wrong about it. As long na under oath ka, sumumpa ka sa harapan ng mga senador, at in public eye, nagsalita ka at binasa mo ang iyong affidavit, which is so weird because etong si Senator Lacson, pilit talagang hinahanapan ng butas yung notary public. Guys, ganito na lang. Those people na nagpa-notary public dyan sa notaryo na yan, please come out. Or either, pa-investigate din natin yung mga ninotaryo ng mga kaso or affidavit ng notary public na yan. Ilabas natin lahat nang maikumpara natin kung ang mga pirma sa bawat notaryong ginawa niya ay pare-pareho. Nang magkaalaman tayo, 'di ba? Kasi hindi pwede yung nangyayari ngayon na, alam mo yung nakakatawa na, eto talaga, nakakahiya ang nangyayari sa Senado. Kasi nagmumukhang bobo dahil sa pagpilit na pinapasama ang isang Orly Guteza na nag-testify under oath, binasa ang kanyang affidavit under oath, kahit pa sabihin na yung notaryo na yon ay hindi talaga pinirmahan ng abogado, whether ano man, aminin na natin, Diyos ko, lahat ng notary public, all over yan, hindi lahat nandyan ang abogado nila. Mamatay na kayo kung nagsisinungaling kayo, mamatay na kayo kasama ang pamilya nyo, kakagigil kayo. 'Di ba? So, sa akin, 'di ba, bakit pinapasama
ang mga witnesses. Parang ginagawa is every time na babanggit si Martin Romualdez and si Saldico, bigla babalikan yung mga witnesses. Ngayon, ang target na si Senator Rodante Marcoleta. Siya na yung pinapasama. Imbis na mag-collab or magkausap sila at magkasundo sila na i-target talaga ang mastermind or big fish, mukhang every time na si Senator Rodante Marcoleta ay naglalabas ng kanyang witnesses or sabihin na nating siya ang kauna-unahan na nagkaroon ng pagkakataon na nagsalita ang mga diskaya at nagsabi ng mga kasangkot dito sa flood control projects, sinundan because of that. Sa ginawa ng diskaya, sumunod ang mga DPWH personnel. Bigla silang umamin at nagkaroon ng lakas ng loob. But rather than listening to them, and like really focus doon talaga sa corruption, masyadong focus dito sa notary public na walang kakwenta-kwenta. Diba? So ang pangit halatang halata yung motibo. Ang motibo, simple. Targetin si Senator Marcoleta, gawin siyang mukhang masama at sinungaling. Targetin din ang mga nagwi-witness na nagsasabi na sinasangkot sila Martin Romualdez and Saldico. Ang tanong, bakit? Bakit ganon? Bakit ang dating pinoprotektahan sila at yung mga naglalakas ng loob na magsalita gustong pasamain at gawing sinungaling? Anong meron? 'Di ba? Senator Lacson, alam mo, bilib ako sa iyo noon. Pero sa ginagawa mo ngayon, halatang halata ho. Matanda na ho kayo, sir. Sana ho, yung natitirang buhay nyo, konti lang ho yan. Hindi natin masabi, bukas makalawa, pwede hindi na kayo magising, magkasakit kayo. Sana mag-iwan ho kayo ng legasiya na maganda. Mag-iwan ho kayo ng memory na mabuti. Huwag ho kayo magpa-impluwensya dyan sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Yung kakarampot na pera na akala ng karamihan na kinikita nila dahil sinusuportahan nila ang mga magnanakaw at sinungaling dito sa gobyernong ito, ay magtatamasa sila. Hindi po. Dahil ang karma na aabuti ng mga yan ay kulang pa ang mga perang kinita nila sa tatama sa kanilang karma. Alam niyo po kung ano yun? It's either sakit na walang lunas, na pahihirapan ka, plus kamalasang walang katapusan kasama ang iyong pamilya. So mamili ho kayo kung saan kayo pupunta. Ngayon, ituwid natin yung tama, tigilan natin ang pag-hyper-focus natin kay Orly Gutesa at saka notary na ano yung maling pagnonotaryo. Dahil under oath ho siya na nagsalita at binasa niya kanyang affidavit sa harapan ninyo lahat, in public eye. Sinabi niya po ang kanyang storya or istoryang nalalaman niya sa mga pangyayari na nakawan at pagbibitbit ng mali-maletang pera from flood control projects. God bless lahat sa inyo and ingat kayo. Bye! Love you!